Magandang araw! Ako nga pala si Sarah Sampilo at sa araw na ito ay magbabahagi na naman ako ng panibagong paksa. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Magtatala muna ako ng liban. Sino nga ba ang liban sa araw na ito? Okay, wala. Mabuti naman dahil present ang lahat ngayon. Ngayon, sa puntong ito, ay ibabahagi ko muna sa inyo ang ating alituntunin na may acronym na SIKAP. Ngayon, ito ay basahin nyo ng sabay-sabay. Ayan, maraming salamat. Noong nakaraang pagkikita natin, class, ay may paksa tayong itinalakay. Ano nga ba ulit iyon? Tama, ito ay may kaugnayan pa rin sa ating pagsasalin. Para naman sa magiging layunin natin ay basahin ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Naway ang mga layunin na iyan ay ating makamit pagkatapos ng ating talakayan. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay bahagi pa rin ng Kabanata 4. Ito ay patungkol sa pagsusuri ng mga isinasaling teksto gaya ng legal na kasulatan at ang legal na wika. Ano ang legal na mga kasulatan? Ang mga legal na kasulatan ay mga opisyal na dokumentong kinilala ng batas upang mapanatili ang kaayusan at karapatan ng bawat mamamayan. Mahalaga ang wastong pagkakasulat at pagsasali nito upang maiwasan ang maling interpretasyon ng nilalaman. Ang bawat salita sa legal na teksto ay may tiyak na kahulugan at maaaring magkaroon ng legal na epekto. Dahil dito, kinakailangan ang pagiging maingat at malinaw sa paggamit ng wika. Ngayon, narito naman ang mga pangunahing hakbang sa pagsusuri ng legal na teksto. Una na riyan ay ang pag-unawa sa konteksto at layunin. Sa pagsusuri ng legal na teksto, mahalagang maunawaan muna ang konteksto at layunin ng dokumento. Dito natutukoy kung sino ang mga partidong sangkot at kung ano ang pangunahing isyong naistugunan. Ang wastong pag-unawa sa layunin ay nakatutulong upang maging tama ang interpretasyon ng mga probisyon. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang kalituhan at maling aplikasyon ng batas. Sunod naman ay ang estruktura at anatomiya ng kasulatan. Ang legal na teksto ay may organisadong estruktura upang maging malinaw at sistematiko ang nilalaman nito. Ang titulo at preambulo ay nagbibigay ng pangkalahatang ideya tungkol sa dokumento. Samantala, ang mga definisyon at pangunahing probisyon ay naglalahad ng kahulugan ng mga termino at mga obligasyong dapat sundin. Mahalaga ang mga bahaging ito upang maging wasto at legal ang interpretasyon ng dokumento. Ang penal provisions ay nagtatakda ng kaparusahan sa sinumang lalabag sa batas o patakaran. Mahalaga ito upang mapanatili ang disiplina at pagsunod sa mga itinakdang alituntunin. Samantala, ang separability clause ay nagsisilbing proteksyon upang manatiling may bisa ang ibang bahagi ng dokumento kahit may isang probisyong ideklarang labag sa batas. Dahil dito, napapanatili ang bisa at layunin ng legal na kasulatan. Ngayon ay dako naman tayo sa legal na wika. Ang legal na wika ay isang formal at espesyalisadong uri ng wika na ginagamit sa larangan ng batas. Ito ay gumagamit ng mga terminolohiyang may tiyak at eksaktong kahulugan upang maiwasan ang kalituhan. Mahalaga ang pagiging maingat sa pagsasalin ng legal na teksto dahil maaaring magbago ang kahulugan ng dokumento kapag mali ang paggamit ng salita. Dahil dito, ang legal na pagsasalin ay nangangailangan ng mataas na antas ng kaalaman at kasanayan. Isa sa mahalagang katangian ng legal na wika ay ang pagiging technical at eksakto nito. Ang mga terminong
ginagamit sa batas ay may particular na kahulugan na hindi basta katumbas ng pangkaraniwang gamit ng salita. Halimbawa, magkaiba ang legal na kahulugan ng pagnanakaw at panghuhold up, kahit parehong may kaugnayan sa krimen. Dahil dito, kinakailangang maging maingat sa paggamit at pagsasali ng mga terminong legal. Ang legal na wika ay gumagamit ng formal at objektibong paraan ng pagpapahayag upang maging malinaw at professional ang dokumento. Iniiwasan dito ang emosyonal at malabong pahayag upang mapanatili ang katumpakan ng kahulugan. Gumagamit din ito ng ilang salitang Latin at lumang terminolohiya na karaniwang makikita sa mga legal na dokumento. Ang mga katangiang ito ay mahalaga upang mapanatili ang kredibilidad at legal na bisa ng kasulatan. Yun lamang po sa aking pagtatalakay. Ngayon ay may mga katanungan ba kayo? Kung wala na, idadako na tayo sa ating gawain. Ito ay tatawagin nating suriin mo ako. Para sa panuto, basahin ang sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Para sa inyong gabay, narito ang inyong rubrics para sa gawain ito. At dahil tapos na tayo sa ating gawain, nais kong ibigay sa inyo ang ating magiging takdang aralin na ipapasa sa susunod na pagkikita. Ibibigay ko na lamang ang kopya nito sa ating GC para hindi ninyo malimutan. Kung wala ng mga katanungan, suhestyon o sagabal sa inyong mga isipan, ako'y magpapaalam na. Muli magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig.